Ang arthritis ay ang pamamaga ng mga kasukasuan o mga bahagi ng skeletal system kung saan nag-uugnay ang mga buto. Karaniwang nakararanas ng pamamaga sa mga kamay, paa, tuhod, siko, binti, balakang. Ang taong may arthritis. Higit sa 100 ang klase ng arthritis pero ang pinaka-common sa lahat ay ang osteoarthritis, rheumatoid arthritis, gout, at ang psoriatic arthritis. Ang gout ay isang anyo ng arthritis na dulot ng sobrang dami ng uric acid na namumuo sa katawan. Samantalang ang psoriatic arthritis naman ay nagdudulot ng pamamaga, masakit na kasukasuan na maaring humantong sa deformed joints. Ang osteoarthritis naman ay nagre-resulta mula sa pagkasira ng cartilage sa loob ng inyong mga kasukasuan. Habang ang rheumatoid arthritis ay ang isang autoimmune condition na nagre-resulta mula sa inyong sariling immune system na umaatake sa lining ng kasukasuan na tinatawag na synovial membrane. At para mas maunawaan pa natin ang osteoarthritis at rheumatoid arthritis, makasama po natin si Doc Noreen Esmino na isang lifestyle medicine specialist. Doc Noreen, good morning and welcome. Welcome back. Good morning. Magandang umaga po mga kada. Good morning po sa inyo lahat. Ayan, Doc. Ano ba talaga? Ano po ba yung kaibahan nitong osteoarthritis at rheumatoid arthritis? So, meron po tayong more than 100 types ng arthritis. So, it would depend on the cause po. Ang osteoarthritis po natin ay isang degenerative disease po yan. So, as we grow older, wear and tear, mas ginagamit natin yung joints natin, mas nasisira po. On the other hand, ang rheumatoid arthritis naman po ay autoimmune disease. Ibig sabihin, yung sarili nating katawan, inaatake niya yung lining ng joints natin, yung synovial membrane or synovium po, na nagkokos ng pagsira din po ng joints natin or mga kasukasuan po. Tapos may isa pa pong sikat sa atin, yung gouty arthritis. So pag mataas yung uric acid natin, lifestyle naman yan. Yes, yung urate crystals po nagdi-deposit sa joint, yung po yung nakikita natin parang mga bumps, yung mga tophi natin. Okay. Yung pong dinidescribe ko kanina, Doc, na parang that also affects even young people. Yes. Ano po yun? Depende po kasi sa medical history po. Pag mga less than 16 years old, may tinatawag din po tayong juvenile idiopathic arthritis po. Pag napansin niyo po yung mga anak niyo, parang naglilimp sila, masakit yung joints nila, possible po, no? Hindi po ibig sabihin yun na agad. Kailangan magpakonsulta sa doktor kasi pwede din namang growing pains po or mali lang yung stretching ng muscles natin. Tapos, para po dun sa mga 30 to 50 years old, yun po, nagko-consider tayo ng mga rheumatoid arthritis. May genetic and environmental factor po to. Sabi ko nga po, yung sariling katawan, inaatake po yung joints natin. So, depende po sa lifestyle na nililid natin, stress, nakaka-trigger, mga infections natin, reactive arthritis. Ang osteoarthritis naman po, yun nga po, depende din. Mga 50 pataas po, madalas ang nagsasuffer dito. So, for example, yung sinabi niyo po kanina, masakit po yung tuhod. Meron po bang previous injury sa tuhod na yon? Madalas po ba yung posture natin, naka-side tayo dito, kaya sumasakit yung tuhod na yon? So, very important yung posture, paano kayo matulog sa gabi. Yung mga joints na yon, kung saan kayo nakaposition, yun yung sumasakit. Malamang po osteoarthritis naman po yan. Kasi wear and tear po, mas ginagamit, mas sumasakit. Ayun. So, yun po yung pagkakaiba po nila. Meron po bang nakakaranas sa inyo ng ganitong any type of arthritis na na-describe po ni Doc? Ayun, si Mami. Sige po, tayo po kayo. Ano pong pangalan niyo, ma'am? Yung pong di pagtulog po, then bigla na lang pong sa muscle ko po, may buo pong ganyan, napakasakit. Saan po parang banda yan? bukol po sa may legs ko po na talagang bumubukol po din. Hindi ko po ginaganon ko lang po. Ay, parang Ano po ba yun? gouty ba yun? Depende po, muscle po ba or Opo, sa joint sa muscle po, opo. Sa muscle po, minsan nagko-contract po yung muscle, no? Stretching exercises po ang kailangan natin. Ang usually po, ang arthritis natin is more sa joints po natin. Opo. So, yung joints po, ibig sabihin, yung wrist, yung fingers natin, lahat ng movable, yung meeting po ng two bones po natin. Knees, ankle, back. Yun. Opo. Yung dito po, Doc. Yun, Masakit yung back. din po din yung ito po. Opo. Ginaganon-ganon ko lang po. Masakit din po yung dito ko.
So back pain po natin, no? Isa po yan, possible po osteoarthritis. Interesting to know po, pag nakahiga tayo, 25% ng weight ang kine-carry ng back natin. Pag naka-side lying po tayo, 75% ng weight natin ang kine-carry ng back. Pag nakatayo po tayo, 100% po ang kine-carry ng back natin. At pag nakaupo po tayo like this po, 140% ng weight ang kine-carry natin. Imagine nyo, pag matagal kayo nakaupo, definitely 140% ng weight ng back, yun yung kine-carry ng back natin. Kaya pala it's so dangerous and unhealthy to be sitting all the time. Yes, so every 10 to 15 minutes, you kailangan stand up, you paiba-iba. stretch your back po, you stretch your legs, very important. Mami. Shoulder pain po, malamang po yan. Ano pong side ang ginagamit nyo? Pinagbubuhat nyo po ba? Ay, naglalaba. Opo, Sa laba. Sa laba. So overuse po yan, overtime, no? Anong pwedeng gawin, Doc, pag ganun? Ng mga kada natin. Yun nga po, as... madalas po ba kayong nakaupo? Opo. Madalas kayo nakaupo, Mami? Nakahiga po or Nakahiga Yes. or nakaupo? opo. Tapos madalas maglaba, lagi pong gamit Yung dito sa shoulder yung masakit eh, no? Kasi ito yung lagi natin dito po sa may ginagamit. muscle. Ginaganyan ko nga. Yun nga, ano pong name niyo, Ma'am? Nora de la Cruz po. Yun, Mami Nora. Siguro gawin po natin yung suggestion ni Doc na every 10 to 15 minutes, dapat po naglalakad-lakad, Naglalakad. stretch. Yes po. Ayun. Oo, para ma-relieve ng weight Yes yung ating po. likod. Tama po. Oo. Mag-stretch po tayo ng back. So, increase po natin yung physical activities po natin. Dok, sa pagtulog po, ano po ba mainang position? And, kasi po may time pong maano rin po, di ba, nadadaganan po yung yung Opo. kamay, yung paa, nakabaluktot. Ano po ba ang tamang position sa pagtulog? Best po talaga, syempre, yung mga supine. Pwede po tayo mag-side lying, pero pwede po maglagay ng Malambot. pillow in between. Malambot. Opo. Ayun, okay. O, yun po ang mga best Ano po position yung supine? natin. Para sa nakahiga mga po, natin. nakaganito po. Okay. Pero may So, support po dapat yung back and neck po natin. Opo. ayun. Ayun, nakatihaya. Mami Nora, try nyo po yun para mas ano po kayo, mas maging komportable at hindi nyo po ma-feel yung mga pains na yan. Ano pong ang nararamdaman nyo? Is it sharp? Sharp pain? Or medyo... medyo nakakayanan pa po, mga 4 po siguro. Pero masakit, nakakairita po eh. Nakakaramdam ka ng kiro, nakakairita ba? Ayun. Thank Okay, you, Mami maraming Nora. salamat po sa pag-share, Mami Nora. Thank you po. Thank Kung you po, yung sa Doc. back, kung sa back po yun, parang 10 to 15 minutes na pa tumatayo, yung dito naman sa arms, anong magandang gawin po nila? Kasi syempre yung mga mommies dyan, laba-laba, Opo, sampay, tama di ba? po. Hindi may iwasan yun, talagang ma-overuse. Yes, so syempre ang ina-advise po natin, i-rest po natin yan, no? So pag nakita nyo masakit, pwede po tayong maglagay ng ice po. Lalo na pag hinawakan nyo, medyo mainit po, pwede po yung i-rest, mag-ice po. Tapos after po nun, isi-stretch po natin, i-exercise po natin siya para ma-strengthen po yung muscles na nag-hold ng joints po natin. So ice, tapos rest muna. So wag muna po daw kayo maglaba, mga mommies. Ano muna, kalma muna, ipahinga. Kailangan din kasi syempre napapahinga, di Yes ba? po, opo. Very important po ang rest po. Dok, namamana ba ito? Meron po tayong genetic factor, no? So may gene po para dito, yung HLA-B27, pero at the same time, environmental factors pa din po. So overuse, trauma, yun din po, no? Nakaka-aggravate po ng arthritis. Ano po yung ibang triggers? Katulad po nung is that an actual trigger, Doc? Yung when it's cold, di ba people yes. say that they get an attack of arthritis? Is that true? Yes, for some people po, yes, yung cold temperature, yung iba po, warm temperature naman po. Pero yun nga po, as I said earlier, physical activity po, physical inactivity increases the risk for arthritis natin. Yung weight po natin, no? So pag overweight po tayo, syempre, mas mataas po yung pressure sa weight-bearing joints natin, knees, hips, Yes. ankle natin. So, we need to lose weight po. Tapos, with gouty arthritis, yung pagkain po natin. Ayan na nga, doon na tayo sa pagkain. Dapat iwasan. Ano po ba yung mataas sa uric acid? Red meat, mga laman loob, beans, peanuts, seafood, no? So, scallops, tahong, dilis, Sabi ng mga moms, ano na lang kakainin namin? Tapos, alcoholic beverages, tsaka yung mga mataas ng fructose, sugary beverages po, increases the uric acid po in our blood po. All seafood po ba? Kahit yung mga isda, mga bangus, mataas ganun? po. Meron pong mga lista, mga hasa-hasa, alumahan,
Yun po. Mataas Tuna, mataas po ang uric acid. ng Tuna, mga- yes. salmon, oo, di ba? Yes, opo. Kung yun po yung Ayun. dapat iwasan, ano naman yung food na pwede natin kainin para mabawasan? Opo. May So, manok, syempre, no? Vegetables Yun ang po hindi ko natin, narinig, fruits. manok. Oo nga eh, Opo. chicken. Ah, well, may certain degree din ng uric acid, Patay. pero yun nga po, fruits and vegetables po, tsaka in moderation po lagi. Oo. So, in moderation. So, pag pakonti-konti naman po, kaya na pong ma-process ng katawan natin. Oo. Alam ko po yung autoimmune, yung, ano nga bang tawag doon? Yung rheumatoid. Opo. Wala pong, cure dito. Tama po ba? Wala po talagang cure, tinitreat lang natin yung symptoms, tsaka pine-prevent natin yung progression. So pag titreat po natin yung symptoms, syempre yung iba po nagpe-pain reliever, paracetamol, ibuprofen, tapos celecoxib, no? Pero ingat po tayo kasi ito po, prolonged use, nagkakos po ng gastrointestinal bleeding, ulcer, pwede po mag-heart attack, stroke, depende po yan. Tapos yung mga steroid po, nagbibigay po anti-inflammatory, minsan nag-i-inject po sila, lalo na pag namamaga yung joint, yung Is mga that a good hyaluronic thing? acid po. Ang problem naman po with steroid, again, prolonged use would cause thinning of the bone, increase sugar and hypertension po. No? Oo, Tapos, Minsan ginagawa po ng asawa ko yun, halimbawa pagka, kasi golf siya ng golf, tapos Yes, nagkakaroon siya tense, ng, opo. ng elbow problems, Tennis elbow, tennis tama, yes elbow, tapos nagpapa-inject, is that good or bad? Yun nga yung sinasabi niyo, Doc. depende po kasi sa severity ng arthritis natin. Minsan nasisira na po talaga yung joint natin. So pag mga mild po, kaya pa po ng mga gamot, tsaka physical therapy po. Ang physical therapy, ine-exercise po yan. Sine-strengthen po natin yung mga muscles, tendons, tsaka ligament ng coconnect ng mga bones natin. Okay, tapos Strengthen pala yun. nasi-strengthen po yan. Pag hindi na po kaya, yung iba po nagda-add po ng mga disease-modifying anti-rheumatic drugs sa mga rheumatologist po natin nagbibigay niyan para hindi mag-progress. Tapos yung pinaka-severe po, inooperahan na. Doon yun po yung joint replacement, joint fusion, joint repair, yung po yung inooperahan, pinapalitan na po yung mga joints natin. Pag severe na po yun. So kailangan po magpakonsulta sa rheumatologist, tsaka sa orthopedics, tsaka sa rehab medicine po. So kapag nakaramdam na ba sila ng pananakit sa tuhod, balakang, sa elbow, basta sa mga joints, kailangan magpatingin na sila, Doc, baka lumala pa? Yes, alamin ang cause. Tignan natin kung uric acid ba, overuse ba, or mataas ba yung inflammatory markers natin, rheumatoid arthritis. So kailangan malaman po yung cause para hindi po siya mag-progress po. Okay. Yung osteoarthritis, ganun din po ang treatment. Pareho po More or sila less ng the same. treatment. Yes, Okay. opo. So ano na lang po ang maipapayo natin sa ating mga kada. Meron pa po kayong katanungan habang nandito si Doc Noreen. Oo, libre consultation Sabihan niyo na po. po kami. Meron pa po? Okay na po? Parang sabi nila, parang di na masakit. Pero ang pinaka-importante, wag lang basa-basa mag-self-medicate. Tama diba? po. Kasi At ano baka, pa po? baka Oo. mamaya lumala pa. Ano pa yung kailangan nilang iwasan, Dok, para Yes. hindi na lumala pa kung meron silang nararamdaman na arthritis? So, yung lifestyle po na we choose now will impact the life we will lead tomorrow. So, definitely, alagaan ang sarili, physical activity po, 30 minutes ng low-impact exercises like walking, cycling, swimming po, no? 5 times a week, tsaka strengthening of the muscles po natin 2 times a week would help po. Syempre po, proper sleep po, tsaka yung tamang pagkain. So yung mga dapat iwasan, lalo na kung may risk factor tayo para tumaas yung uric acid, iwasan na natin. Tapos yung mga smoking, nakaka-increase din po yan ng risk natin for arthritis. Bad talaga yan. Kanina So alagaan po ang nagpakita- sarili po natin. Kanina nagpakita po tayo dyan sa TV natin ng screenshot ng mga dapat na iwasan na pagkain o kaya pwede yung screen record yung sinabi kanina ni Doc sa mga pagkain dapat iwasan or kahit naman kumain ka pero in moderation. Tama po, Huwag yung opo. maramihan kundi ikaw ay malalagaut. Tama, Doc? Tama po. Kaya Doc, kung Malalagaut. meron silang gusto pang itanong, saan ka po ba nila pwedeng i-contact or hanapin? Opo, may clinics po ako sa Quezon City, Montalban, tsaka sa San Mateo Medical Center and Delgado Hospital po. Yun. Maraming salamat, Doc Noreen. Doc, may gusto ka bang i-shout out? Ay, oo nga pala. Sino pong may birthday? Happy birthday po sa secretary ko, si Kathleen Alemania. Happy birthday, Happy Kathleen! Kasama ko po siya dito. Ay, saan siya? Ayun, Happy birthday! Yan yung mga magandang kinakausap. Mga secretary ng mga doktor. Anyway, thank Yan ang you.
best friend. Best friend. Appointment agad-agad. Ano ka agad sa listahan. Anyway, thank you very much, Thank you Doc. po. Maraming salamat po sa time Salamat ninyo po. at sa pag-explain sa amin itong arthritis. Opo, thank you din po. At sa mga kada natin, naku po, kung kayo po yung nakaupo, tayo-tayo din. Mga Kanet25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!